Feel God in your heart. Damahin mo ang Diyos sa iyong puso, pag-iisip at kalooban. Hindi kanya ililigaw. Aakayin kanya sa matuwid na landas at di ka makadarama ng anumang pag-aalinlangan. Magiging masaya ang iyong puso sa kabila ng mga tiisin sa buhay. Feel God in your heart at ang iyong paniniwalay magbubunga ng sakdal na gawa ng pagmamahal sa kapwa na siyang katunayan ng pag-ibig sa Diyos. Damahin mo ang Diyos sa iyong puso at iyong mauunawa na ipinatatawad ang iyong kasalanan at ang iyong kalikuan ay di na aalalahanin pa. Sapagkat siya'y maaawa sa nais niyang kaawaan at mahahabag sa nais niyang kahabagan. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Damhin mo ang Diyos sa iyong puso at tuturuan kanya. Siya ang magsusulat sa iyong puso ng dapat mong gawin at sa iyong pag-iisip ng marapat mong sundan. Pinatutunayan po ba ng Biblia ang damdaming ito? Oo, tunay na ang pananampalataya'y gumagawa at kalakip ng kanyang gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Pag-aralan po nating maigi ang bagay na ito. Alin po ba ang gawang kalakip ng tinatawag na pananampalataya? Sapagkat may kautusan ng mga gawa at kautusan ng tinatawag na pananampalataya. Sa 3:20 hanggang 22 po ng Roma, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang lamang aariing ganap sa paningin niya. Meron pong gawa ng kautusang hindi ka naaariing ganap sa paningin ng Diyos. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Meron naman po na tinukoy na ipahahayag ang isang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya dito po sa dalawang bahagi ng kautusan, kautusan ng gawa, kautusan ng pananampalataya, ipinakikita, inilalarawan ang bagay nito na magkaiba. Sa 27 po, kaya nga, saan naroroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Nakikita natin yung dalawang kautusan na yon. Huwag nating iwaglit sa ating pag-iisip. Kautusan ng gawa at kautusan ng pananampalataya. Ngayon, unahin natin ang kautusan ng mga gawa. May epekto pa ba ito pagdating ng kautusan ng pananampalataya? Sa 9:30 po ng Roma. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hintil na hindi nagsisisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatibagay
ng katwiran ng pananampalataya. Ay, ang hintil. Hindi yan ang talagang sumusunod sa katwiran ng Diyos. Pero humantong dumating ang pagkakataon na sila po ay tumanggap ng katwiran ng pananampalataya. Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautosang yan. Tignan niyo na naman ang Israel. Yan ang bayan ng Diyos. Simula't simula pa na sumusunod sa kautusan ng katwiran pero hindi umabot sa kautosang yan. Bakit? Ano po ang dahilan? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Ayan po ang dahilan kung bakit hindi nakamtan ng lahing Israel yung kahabagan at kalooban ng Diyos sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Gusto nilang masumpungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pinaggagawa at hindi sa pamamagitan ng tinatawag na pananampalataya. Yan pong kautusan ng gawang yan Yan po ay pinawi na ng Diyos. Katunayan po niyan sa Kolosas na pinawi ang mga usapang nasusulat sa mga palatuntunan. Wala na yan Yung mga palatuntunang itinaguyod ng pamamahala ni Propeta Moises. Bakit? Mga palatuntunang laban sa atin at di naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Tinanggal na yan. Kung paano si Kristo napako sa krus, kasamang inalis na ipinako sa krus. Di sa gawa. Bakit po sinabing hindi mo masusumpungan ng Diyos sa mga gawa ng kautusan? Ito po ang sabi sa Efeso 2:8 hanggang 9. Para walang magmapuri sa harap ng Diyos. Ano nakasulat? Sapagkat sa biyaya'y kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tingnan nyo nga po yan. Hindi mo magagawa ito sa inyong sarili. Libang ito'y ipagkaloob ng Diyos sa bawat tao. Bakit kayo dyan namamarali? Ano po ang dahilan? At gayon ang ginawa ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kita ninyo, talagang letre. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Aling gawa yon? Yung kautusan ng unang panahon na hanggang ngayon susundan natin. Hindi pwede yun. Bakit? Upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yan po ang dahilan. Para huwag kang magyabang. Para huwag namang sabihin mo kaya ka naligtas dahil gumanap ka ng utos, ginawa mo, naglingkod ka ng matapat sa Diyos. Kaloob nga kung hindi pagkakaloob sa iyo hindi naman tayo na magiging dapat napakahirap, napakaraming mga katwiran na nakapaloob dito na nagpapatunay ng ganyang mga bagay. Kaya lang po talagang halos sa 10 minuto ang kaya ko pong ibulgar dito sa palatuntunan ito dahil limited na limited po ang tinatawag na oras. Kaya diyan po, ang totoo doon naman sa sinasabi sa Galacia,
Ang katwiran namang ipinahayag doon, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay na nga kayo at huwag kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkalipin. Pinalaya na tayo ng Diyos huwag na tayong paalipin sa gayong paraan katulad ng panahong sinauna sa pamamahala ni Moises. Sapagkat may kapalaran ang tao na hiwalay sa gawa na ipinagkaloob ng Diyos. Tignan po ninyo yung nakasulat sa Roma 4:1 hanggang 8. Ano nga ang ating sasabihin? Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang sa laman. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. O yan inilalarawan si Abraham na kung siya ikay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, meron siya sanang ipagmamapuri. Pero hindi ka sa Diyos makapagmamapuri. Sa tao, pwedeng-pwede. Diyan ka makapag-iiwan ng legacyng sinasabi mo. Pero sa Diyos, wala pong kabilang-bilang yan. Sapagkat anong sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway hindi binibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ang Diyos nawa, ang makapangyarihan sa lahat, ang siyang pumatnubay at gumabay ng ating puso't pag-iisip sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Magandang araw po.